Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit natalo po si former Senator Manny Pacquiao sa ngayong halalan midterm election 2025. Ano po ba ang mga dahilan? Bakit hindi po siya nakapasok sa Magic 12, sa Senado? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers, supporters ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Sa last Monday po ay nag-vote po tayong lahat ng mga Pilipino May 12, 2025 sa ating national and local election, midterm election. At ang sambayanan ay nagsalita na. Marami pong tumakbo sa iba't ibang posisyon, from senator, governor, vice governor, mayor, vice mayor, sangguniang bayan, councilors, at iba pang mga posisyon, congressman sa ating bansa. Pero nakikita po natin guys na marami din na mga sikat na mga tao, mga artista ang tumakbo, may nanalo pero marami po ang natalo. Isa po dito ang ating 8-time division champion sa boxing na si former Senator Manny Pacquiao. Ano po ba ang mga reason bakit natalo po si Manny Pacquiao sa ngayong halalan? Una-una po, napakabalimbing na si Manny Pacquiao po. Na-remember ko po, 2022, tumakbo po siyang para sa pagkapangulo. Binabanatan niya po palagi ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasi daw hindi lumalaban sa debate. And then may nagsasalita pa siya na kung makaupo daw ang ating mahal na Pangulo ay mag-declare po ito ng mga martial law, corruption at iba pang mga walang kakwentang-kwentang mga bagay para sirain lang ang ating mahal na Pangulo na sobrang lakas sa eleksyon. Pagkalipas po ng 3 taon, ito na po, umiba na po ang ihip ng hangin. Sa ngayon, kaalyado na po siya ng administrasyon. Di ba balimbing yon? Isa po yung dahilan bakit nawala ang credibility ni Manny Pacquiao sa mga botante. Kung ikaw ay isang tao na may dignidad, may prinsipyo, huwag kang lumipat ng bakod. At sa ngayon, you praise ang mahal nating Pangulo, pero before lahat ng masasama sinasabi mo. Saan ba yan? Kung ikaw na intelligent voter, hindi mo talaga susuportaran si Manny Pacquiao. Ikalawa po, naalala nyo guys, during the time na senador siya at active pa siya sa boxing, palagi lang po siyang absent. Sinasahuran siya ng gobyerno, ng pamalaan, taxpayers money para mag-serve bilang senador, pero anong ginagawa niya? Inuuna niya pa po ang kanyang career sa showbiz at boxing. Yun po ba ang public servant? Palagi lang po ang absent kasi inuuna ang personal na mga interes sa pagbuboxing. Pangatlo, matatalino na po ang mga Pilipino guys. Hindi na po sila madala po sa boxing-boxing, pakilig-kilig, artista-artista. Tinitignan nila kung ang isang kandidato ay may kakayahan mamuno at maging epektibo bilang public servant, magserbisyo sa bayan. Yan po ang ikatatlong reason bakit po nakita nila. Kasi si Manny Pacquiao maraming ding walang kakwentang-kwentang project. Iba hindi pa nga natapos o wala talaga siyang may nagawang project na makakatulong as far as I know sa taong bayan. Okay? Pang-apat, mas inuuna pa ni Manny Pacquiao ang kanyang mga endorsement, at saka mga vlog compared po sa pagserbisyo sa ating bayan. Hindi po siya visible, Yes, makikita natin nagbibigay din siya, pero parang ano lang yun, konting tulong lang, pero hindi po siya epektibo guys, At nagsawa na rin ang mga tao sa kanya, kasi number 1, hindi na siya active sa boxing. Pangalawa, questionable po ang kanyang mga desisyon sa buhay guys, Gusto tumakbo bilang presidente pero alam naman natin na hindi siya mananalo at saka wala siyang kakayahan mamuno po sa ating bayan.
Gagamitin lang po siya ng sa kanyang mga advisor at iba pang tao na nakakapaligid sa kanya. Yun lang po guys, no? Ang mga 4 na dahilan kung bakit si Manny Pacquiao ang natalo sa ngayong eleksyon. Sana po magsilbi pong aral sa atin, sa mga tao na gusto pumasok sa politika, na ang pagserbisyo sa bayan ang pangunahing nating dahilan bakit pumasok po tayo sa gobyerno. Hindi po pagpapayaman sa sarili po at personal interest ang nangibabaw. Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo guys, ingat po tayo lagi. Ito naman po kaibigan News Jake, paalam.